₱40,000 plus ₱10,000 para sa mga seniors na yung mid-May. Totoo ba ito? O may mas malaking update na paparating sa SSS pension system? Maraming retirees ang naguguluhan at hindi alam kung kasama sila sa listahan. Kaya huwag palampasin ang video na ito dahil ibubunyag natin ang latest pension payment update, possible changes at tunay na nangyayari sa pension crisis sa Pilipinas na hindi sinasabi sa lahat. Manatili hanggang dulo dahil baka isa ka sa mga maapektuhan o makakatanggap ng benepisyo. At kung gusto mo ng tuloy-tuloy na real updates tungkol sa SSS pension at financial news para sa seniors, huwag kalimutang mag-subscribe na yon dahil dito sa channel na ito, para ito sa ating mga Pilipino na gustong malinaw at totoong impormasyon. Kung ikaw ay senior citizen o meron kang magulang, lolo, lola, tito o tita na senior citizen, huwag kang aalis sa upuan mo ngayon dahil ang video na ito ay para sa inyo. May malaking balita tayong pag-uusapan ngayon at ayoko na mag-iwan ng kahit sino sa inyo nang hindi alam ang tungkol dito. Kaya kung hindi pa kayo nakarinig ng kahit ano tungkol sa ₱40,000 at ₱10,000 na tulong na ibinibigay ngayong kalagitnaan ng Mayo, nandito na ako para ipaliwanag sa inyo ng buo at maayos. At bago tayo magsimula, paki-share na lang po ninyo ang video na ito sa inyong mga kamag-anak na senior citizen dahil baka sila ang mas nangangailangan ng impormasyon na ito kaysa sa inyo. Malaki po ang maitutulong na basta mag-share lang kayo. Ngayon, simulan na natin. Narinig na ninyong lahat ang tungkol sa social pension at iba't ibang ayuda na ibinibigay ng gobyerno sa mga senior citizen. Pero ang nakakatuwa sa nangyayari ngayon ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalam na may mga programang naka-earmark na para sa kanila. Pera na naghihintay na lamang na kunin. At sa totoo lang, hindi ito basta-basta na halaga. Pinag-uusapan natin ang ₱40,000 at ₱10,000. Magkasama, iyon ay ₱50,000 na posibleng mapunta sa isang senior citizen na karapat-dapat. Isipin mo na lang kung gaano kalaking tulong yon sa isang matandang Pilipino na baka nagtatanong pa kung saan kukuha ng pambili ng gamot bukas. Kaya naman na yon, pag-uusapan natin ang lahat. Kung sino ang karapat-dapat, kung paano ang proseso, kung saan pupunta, at kung ano ang mga kailangan mong dalhin. Walang iwanan dito. Lahat ng importanteng detalye, ibibigay ko sa inyong lahat ngayong araw na ito. Una, pag-usapan natin ang ₱40,000. Ito ay nagmumula sa ilalim ng Republic Act 9,994 o mas kilala natin bilang ang Expanded Senior Citizens Act. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizen na Pilipino, lalo na ang mga indigent o mahihirap na senior, ay may karapatang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ang ₱40,000 na ito ay kadalasang kaugnay ng social protection programs na isinasagawa ng DSWD o Department of Social Welfare and Development, kasama na ang mga lokal na pamahalaan. At ito ay hindi pantay-pantay para sa lahat. Depende ito sa inyong sitwasyon, sa inyong klasifikasyon bilang isang senior citizen, at sa kung nakalista na kayo sa National Household Targeting System for Poverty Reduction o mas kilala bilang ang listahanan. Kung nakalista ka roon bilang mahirap o indigent na senior, malaki ang posibilidad na kasama ka sa mga tatanggap ng ganitong uri ng tulong. Ngayon, ang ₱10,000 naman ay kaugnay ng ibang programa. Ito ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens na pinapatakbo ng DSWD. Sa ilalim ng programang ito, ang mga senior citizen na 60 taong gulang pataas na walang permanenteng pinagkakakitaan, walang regular na pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang ahensya ng gobyerno at walang kakayahang suportahan ang kanilang sarili o walang sinusuportahang kamag-anak ay nakakatanggap ng monthly stipend. At ngayong kalagitnaan ng Mayo, ito ay pinalabas na ng sabay-sabay para sa mga benepisyaryo bilang bahagi ng quarterly o semi-annual release ng kanilang benepisyo. Ang ₱10,000 ay kabuuang halaga ng maramihang buwan ng stipend na nai-release ng sabay-sabay. At ito ang dahilan kung bakit parang malaki ang halaga ngayon kahit pareho lang ang programa.
Pero, hintay muna. Hindi lahat ng senior citizen ay otomatikong makatatanggap ng parehong halaga. Kaya naman, ang pinakamahalaga na magagawa mo ngayon ay alamin kung nasa listahan ka na ba o hindi pa. At paano mo ito malalaman? May ilang paraan. Una, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong lugar at magtanong tungkol sa iyong pangalan at kung kasama ka sa listahan ng mga benepisyaryo. Pangalawa, maaari kang pumunta sa inyong barangay hall at makipag-usap sa inyong barangay captain o sa DSWD focal person ng inyong barangay. Sila ang unang linya ng impormasyon pagdating sa ganitong uri ng tulong. Pangatlo, maaari ring makipag-ugnayan sa inyong lungsod o municipal na Social Welfare and Development Office o ang tinatawag na CSWDO o MSWDO. At doon ay hihilingin ang listahan ng mga naka-enroll na senior citizens sa Social Pension Program. Ngayon, paano kung hindi ka pa nasa listahan? Huwag mag-alala, may proseso para doon, hindi pa huli ang lahat. Ang una mong gagawin ay mag-apply sa inyong lokal na DSWD office o sa inyong barangay. Kakailanganin mo ang iyong valid ID bilang senior citizen. Ito ang Senior Citizen ID na ibinibigay ng Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong lugar. Kakailanganin mo rin ang iyong birth certificate bilang patunay ng iyong edad, isang barangay certificate na nagpapatunay ng iyong indigency o kahirapan, at kung may ibang dokumento na hinihiling, depende sa inyong lokal na pamahalaan, ay dalhin na rin para hindi ka magsayang ang biyahe. Kapag nasubmit na ang iyong application, ito ay dadaan sa proseso ng pag-verify at maaring ilang linggo o buwan bago ma-approve. Pero ang mahalaga ay nagsimula ka na. Ngayon, may gustong sabihin ako sa inyo na madalas na hindi sinasabi ng ibang tao at ito ay ang tungkol sa mga middlemen at mga taong nagpapanggap na makakatulong sa inyo para makapasok sa listahan kapalit ng bayad. Pakikinig kayo ng mabuti sa sinasabi ko ngayon. Walang bayad ang pag-apply sa social pension o sa anumang programa ng gobyerno para sa senior citizens. Kung may lumapit sa inyo at nagsabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee o kahit anong uri ng bayad, ay mag-ingat na kayo. Ito ay posibleng scam. Ang mga tunay na programang ito ay libre at ang lahat ng proseso ay ginagawa ng mga tanggapang gobyerno nang walang bayad sa inyo. Ibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kamag-anak na senior citizen para hindi sila mabiktima ng mga mapanlinlang na tao. Bukod dito, mahalaga rin na pag-usapan natin ang tungkol sa kung kailan eksaktong matatanggap ang pera. Ang pagpapalabas ng pondo ngayong kalagitnaan ng Mayo ay bahagi ng schedule ng DSWD at ng gobyerno pagdating sa release ng social pension. Hindi sabay-sabay ang lahat. Depende sa inyong reyon, sa inyong probinsya, at sa inyong lokal na pamahalaan kung kailan eksaktong darating ang pera sa inyong mga kamay. Sa ibang lugar, ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng land bank o sa isang designated na payment center. Sa ibang lugar naman, ito ay direktang binibigay sa mga barangay. Kaya ang pinaka-reliable na paraan para malaman ang eksaktong petsa ng pagpapalabas ng pondo sa inyong lugar ay ang makipag-ugnayan sa inyong barangay o sa inyong lokal na DSWD office. Sila ang pinaka-updated pagdating sa ganitong impormasyon. May isa pang bagay na gusto kong i-highlight sa inyong lahat, at ito ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng inyong mga dokumento na updated at buo. Maraming senior citizen ang hindi nakatatanggap ng kanilang tulong dahil may problema sa kanilang mga dokumento. Baka expired na ang ID, baka hindi updated ang address sa kanilang records, o baka may discrepancy sa spelling ng kanilang pangalan. Ang ganitong maliliit na bagay ay maaring magdulot ng malaking abala. Kaya kung maaari, kumilos na ngayon at siguraduhin na ang lahat ng inyong dokumento ay buo, updated at tama. Ito ay investment ng oras na makakatulong sa inyo, hindi lang ngayon, kundi pati na rin sa mga susunod na programa ng gobyerno. Ngayon, gusto ko ring sabihin sa inyo ang tungkol sa ilang additional na benepisyo na meron ang mga senior citizen na madalas na hindi nila alam. Bilang senior citizen sa Pilipinas, meron kang karapatang ma-exempt sa pagbabayad ng income tax
Meron kang 20% discount sa maraming produkto at serbisyo tulad ng pagkain sa mga restaurant, gamot, transportasyon, libangan, at marami pang iba. Meron ka ring libreng konsultasyon sa mga doktor sa ilalim ng ilang programa at priority lane sa lahat ng government offices at commercial establishments. Ang mga benepisyong ito ay karapatan ninyo bilang isang senior citizen ng Pilipinas at dapat ninyong gamitin ng walang hiya dahil ito ay para sa inyo. Pero bumalik tayo sa pangunahing paksa natin. Para sa mga nasa listahan na, ang proseso ng pagkuha ay karaniwang ganito. Ikaw ay makakatanggap ng abiso mula sa inyong barangay o mula sa DSWD na nagpapaalam sa iyo ng petsa, oras, at lugar ng pagbibigay ng tulong. Sa araw ng pagpapalabas, kakailanganin mong magdala ng iyong Senior Citizen ID o anumang valid government ID para ma-verify ang iyong pagkakakilanlan. Sa ilang kaso, kung hindi ka makakaabot sa araw ng pagpapalabas dahil sa kalusugan o iba pang dahilan, maaari kang magpadala ng authorized representative na may sulat ng pahintulot at kopya ng iyong ID. Siguraduhin lang na ang inyong kinatawan ay may sarili ring valid ID para makilala siya ng mga nagbibigay. Alam ko na may ilan sa inyong mga nanunood ngayon na maaring nasa ibang bansa at nagtatanong kung paano nila malalaman kung ang kanilang mga magulang o lola at lolo sa Pilipinas ay kasama na sa listahan. Ang magagawa ninyo ay makipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas at hilingin sa kanila na pumunta sa barangay para magtanong. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong local government unit sa Pilipinas sa pamamagitan ng social media o telepono kung available ang ganitong paraan sa inyong lugar. Sa panahon na yon, marami na ring barangay at opisyal na lokal na pamahalaan ang may Facebook page kung saan nipopost ang mga abiso tungkol sa distribusyon ng tulong. Isa pang mahalagang paalala, huwag hayaang makalipas ang petsa ng pagpapalabas nang hindi kayo pumupunta. Maaring may grace period, maaring wala. Depende sa programa at sa lokal na implementasyon. Kaya kapag nakatanggap ka ng abiso, kumilos agad. Huwag ipagpaliban. Ang tulong nga ito ay para sa inyo at hindi dapat masayang dahil sa pagpapaliban. Sa mga senior citizen naman na maaring nakikinig sa akin na yon at nagsasabi ng, wala namang tumatanggap sa akin ng abiso, hindi ko alam kung nasa listahan ako. Heto ang aking mensahe sa inyo. Huwag mong hintayin ang abiso. Kumilos ka. Pumunta sa inyong barangay. Magtanong. Ang pagiging aktibo sa paghahanap ng impormasyon ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Ito ay pagpapakita ng karunungan. Ang mga programa nito ay umiiral para sa inyo. At ang inyong responsibilidad sa inyong sarili ay ang alamin kung karapat-dapat ka. At para sa mga anak o apo ng mga senior citizen, ikaw na nanonood na yon. Ito na ang oras para kumilos para sa inyong mga mahal sa buhay. Kung hindi kayang pumunta ng inyong lola o lolo sa barangay, ikaw ang pumunta para sa kanila. Magtanong, mag-inquire. Tulungan silang makuha ang tulong na nararapat sa kanila. Hindi ito trabaho ng gobyerno na dalhin sa inyo. Kailangan ninyong kumapit at makialam para sa inyong mga pamilya. At sa paggawa ninyo nito, hindi lang kayo tumutulong sa inyong mga mahal sa buhay. Ikaw ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto sa mga taong nag-alaga sa inyo nang hindi kayo kayang alagaan ang inyong sarili. Ngayong palapit na ang katapusan ng video na ito, gusto kong isummarize ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin pagkatapos manood nito. Pumunta sa inyong barangay o sa inyong lokal na DSWD office at alamin kung nasa listahan na kayo ng Social Pension Program. Kung wala pa, magtanong kung paano mag-apply at simulan ang proseso ngayon. Ihanda ang inyong mga dokumento, Senior Citizen ID, Birth Certificate, at Barangay Certificate ng Indigency. Huwag bayaran ang sinumang nag-aalok na tulungan kayong makapasok sa listahan kapalit ng pera. At higit sa lahat, ibahagi ang impormasyong ito sa lahat ng senior citizen na kilala ninyo. Ang bawat senior citizen ng Pilipinas ay may dignidad na dapat ipagtanggol. Ang mga programang ito ay bahagi ng pangako ng gobyerno sa ating mga matatanda. Ang mga taong nagbigay ng kanilang buong buhay para sa kanilang mga pamilya at sa bansang ito. At ngayon na may pagkakataon silang makatanggap ng tulong,
Tungkulin ng bawat isa sa atin na siguraduhing naabot sila ng impormasyong ito. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito ngayon, paki-subscribe na lang po sa aming channel at i-click ang notification bell para palagi kayong makakaalam ng pinakabagong balita tungkol sa mga benepisyo at tulong ng gobyerno. At kung mayroon kayong mga katanungan o karagdagan impormasyon na gusto ninyong malaman, ilagay lang sa comment section sa ibaba at susubukan naming sagutin ang bawat isa sa inyo. Hindi kayo nag-iisa sa paghahanap ng mga sagot. Nandito kami para sa inyo. Hanggang sa susunod, ingat kayong lahat at sana ang tulong na ito ay makarating sa lahat ng karapat-dapat.